Hello mga sir, ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-DIY, do it yourself, paano magpalit ng fuel filter ng Honda Click. Actually, ang Honda Click mga sir, pareho lang yan ng proseso sa Honda Click 125 and 150. Mapa V1, V2, V3 or V4 man yan. Honda Beat, V1, V2, V3, pare-pareho lang din. And Honda Click 160. Okay. So ngayon, mga sir, ito lang naman gagawin nyo. Siyempre, buksan nyo yung upuan. Pagbukas nyo ng upuan, merong mga tornilyo dito. Dito, Jade, pakita natin. Merong 4 na tornilyo dito. 1, 2, 3, 4. In this case, kasi natanggal ko na yung dalawa. Gamit lang kayo ng Phillips screw. Once na matanggal nyo yan, mga sir, angat nyo lang to. Then, hilahin nyo lang. Ito na yung cover. Oop! Ito na yung cover. Okay. Next naman, mga sir, ay tatanggalin nyo itong dalawang socket na to. First socket ay ito. Pindutin nyo lang yan. Dito mo, Jay, tutok mo pataas. Pindutin nyo lang yan. Ayan. May maririnig kayo mag-clip, mag-unclip. Ayan. Then tulak palabas. Yes, that's the first one. Then the other one, mga sir, is kailangan nyo ng flat screw. So yung flat screw mo, tol. Ganitong flat screw yung gamitin nyo, mga sir, para magkasya dun sa suksukan doon. So pasok nyo lang siya pa ganyan. Tapos, tulak nyo lang siya pataas. Kabila na lang. Yun. Then, hilahin nyo lang siya palabas. Okay. Next step, kailangan nyo ng G's na T-wrench. Pwede naman T-wrench, pwede rin ganito. Okay? Make sure na itabi. Kasi dito tumatagal minsan yung trabaho. Pag nalaglag yung nut, ang nangyayari, tumatagal yung trabaho. Sir, ano? Ayun! Ayun! Nangyari na. Nahulog yung isang G's dun sa ilalim. So yung sinasabi ko sa inyo, mga sir, dun tatagal yung trabaho. Yun, nangyari na nga sa akin. So make sure na habang tinatanggal nyo siya, nakaabang. So yun yung isa pa. Then last but not the least, okay. Kasi magtatanggal pa kayo ng upuan kapag nahulog yun. Katulad ng mangyayari dito. Pakuha na lang natin. Then, ito na, Jade. Merong holder yan, dalawa. Hilahin nyo lang to sa dalawa. Okay. Next step. Ito, wiggle-wiggle nyo lang siya. Make sure pala, ito pala, isa pang gagawin nyo, huwag kayo magpalit ng fuel filter na puno yung inyong fuel tank kasi tatagas. As much as possible ng 2 bar lang, 1 bar lang, 3 bar lang kasi pag full tank tatagas. Sayang yung gasolina nyo. Tignan natin, Jade. Wiggle lang natin ng konti. Ito, since nung binili ko itong click na ito, mga sir, ngayon lang ito mapapalitan ng filter. Okay. So, hilahin nyo lang siya. Yung filter, dahan-dahan nyo siyang ilabas. Ayan. Then, dito naman sa side na to, lalabas yung floater. Dahan-dahan. Huwag nyo siyang bibiglain, huwag nyo siyang pipilitin kasi lalabas naman yan ng mabilisan at magaan. Huwag nyo bibiglain kasi duduguin. Okay? So, ito mga sir, yung ating stock na fuel filter. Ang odo nito is... Ilang odo na nito? Select 12,435. Okay? What I recommend is to change your fuel filter every 13K to 15K odo. So, tamang-tama lang to mga sir na mapalitan yung fuel filter niya. Okay. Ito naman, next. Para mabilis yung video natin, wala na maraming cut. May makikita kayong parang lock dito. So, ang style niyan is to rotate it clockwise. Clockwise meaning parang orasan. Papunta sa clock. Ikot nyo lang siya. Yun. Ayun. Naputol ko yung isa. Okay lang yun. Kasi ito naman yung ipapalit natin. Then, may kasama yung O-ring. Tanggalin nyo din yun. Ayan. So, yung O-ring na yan. Tapos ito yung lumang fuel filter. Okay. Dito na minsan nagkakamali yung iba. Bawat motor, merong specific na fuel filter para sa kanya. So, this one is a Click version 3. Pakita ko sa inyo yung mga difference, ha. This one is Click V2. Ito ay fuel filter ni Seaworks.
Ang maganda kay SeaWorks mga sir, kumpleto na tayo ng fuel filter niyan. Nandyan sa comment section, sa description mga sir. Okay, tinan nyo ha. Hindi pareho lahat ng click. Papakita ko sa inyo. Ito ay pang click 125 V1 V2. Pansinin nyo, okay, parang pareho no Jade? Parang pareho. Pero may pagkakaiba sa nguso. Pag tinignan nyo yung nguso, ito may nguso, ito wala. Okay, so hindi nyo to pwedeng gamitin. Meron talagang specific para sa click V3 which is this one. Yan, pakita natin Jade. Pareho siyang may nguso. And at the same time, ang maganda rito sa SeaWorks na fuel filter package, kasama na yung O-ring, saka itong gasket na to mga sir. Then, also, kasama na rin sa package yung goma para sa loob. Okay, so tatlo na yan. Sa dalawa, tatlo. Okay, kabit na natin dun sa ating fuel pump. Style mga sir is ito, lagay nyo muna yan dun sa loob. Suksok nyo lang. Then, ito, pwede kayong magkamali ng kabit. Kasi minsan ang kabit nila, okay, ganito. Yan, kumabit no. Mali yan. Dapat ang fuel filter naka-align dun sa floater. Nakaturo siya dun sa floater. So, dapat pakabila. Yan. Yan yung tamang kabit ng fuel filter. Okay, then ito mga sir, tatanggalin na natin tong lumang gasket kasi may kasama na yan bago. Sir Mel, bakit papalitan ng gasket? Bakit kailangan palitan ng O-ring? Ito kasing dalawang to, kapag nakakaamoy ng gasolina, nababasa ng gasolina, namamaga sila. So ito yung original. Ito yung original mga sir. Ito, once na matanggal mo na yan dyan, hindi mo na siya magagamit ulit. Mas malaki na siya. Hindi mo na siya, mahirap na siyang ibalik. Namamaga na siya. So, ang gagawin natin mga sir, papalinisan ko muna itong mga kalawang na to before natin ikabit itong bagong O-ring saka itong bagong gasket. Tapos ito kasi may technique din ito kasi pag nagkamali kayo ng higpit nito, tatagas yung gasolina. So, mayroon ding paraan mamaya. Lilinisan ko lang itong kalawang na ito na konti tapos balikan ko kayo. Tara. Ito mga sir, nalinisan na natin ng bahagya. Ito kasi kaya ito kinakalawang, nagkakaroon ng moisture yan. Siyempre yung gasolina, malamig, nag-a-attract siya ng moisture. So ito yung O-ring na SeaWorks natin. Pwede nyo pitikan ng WD-40, penetrating oil. Pwede rin po na onting grasa para masarap lang siyang ipasok. Ayan o, di ba? Then, ito naman yung bago natin na gasket. Ito, nilalagyan ko rin to ng grasa. Ito kasi yung lumalapat dito mga sir eh. Yan yung lumalapat dito. So dapat mamaya, pag hinihigpitan nyo to, magpa-flat yan mamaya. Gagano siya, magpa-flat. Para hindi tatakas yung gasolina. Oo. Hindi tatakas, hindi tatagas. Okay. Ito, pasok nyo rito sa floater hanggang dun sa ibabaw ng inyong fuel pump assembly. Then, ilatag nyo lang siya dun sa ibabaw. Yan, fit na fit, di ba? Paano ipasok? Ito muna. Floater muna. Then, yan. Tapos, yung filter. Dahan-dahan lang. Huwag nagmamadali. Okay. Okay. Orientation. Yung socket, dapat nandito. Yung hose, papunta ron. Kinat ko lang yung video kasi hinahanap ko yung isang 8 na nut. Ito, nakita ko na. Ito lang siya. So, sabi ko nga sa inyo, dito tumatagal minsan yung trabaho kasi mahirap hanapin pag nahulog. Okay. Then, this one. Punasan natin para ano naman, sulit yung trabaho. This one goes here.
Ikot. Pag hindi lapat, galawin nyo lang. Tapos, hand tight lang muna. Make sure na hindi kayo pasmado or nanginginig kasi mahuhulog ulit yan. Hand tight lang. Punasan din natin to. Then, this one goes here. May nakasulat yan mga sir, ano? Up. Ito, may nakasulat din na up. Meaning, itong part ng bakal na to, yun yung nakatingin sa taas. Ito rin ulit yung isa pang nut na G's. Hand tight lang ulit. And hand tight lang ulit. Ang style ng paghigpit nito dapat criss-cross pattern. Pag masyadong mahigpit agad, ang goal kasi natin doon, lumapat yung gasket. Criss-cross pattern. Ito muna. Then, ito muna. Next. Then, next is this one. Then, next is this one. Okay, then, pwede nyo nang higpitan. Next natin gagawin mga sir, para ma-make sure nyo na wala kayong leak mga sir, kung kaya nyong magpa-full tank, para kakalug-kalugin nyo yung tanke nyo, makikita nyo kasi kung tatagas yung gasolina. Meron ba tayong gasolina? So mga sir, halos puno natin na ulit. Ayan. Kung yan, ganyan karami yung gasolina nyo at wala nang tumagas dyan, that means na okay yung pagkakasil nyo ng o-ring nyo sa gasket nyo. Ngayon, turuan ko pa kayo ng isang technique kung sakali man na nag-DIY kayo tapos nagkaroon ng problema. So, meron tayong assembly ulit. Ito. Pasok nyo. Ito, meron tong ulo Ito. Dapat ang dating niyan nakaganyan, hindi nakaganito. Pakita mo dito maayos Meron yan kabilaan So, dapat ang pasok niyan, itong malapad, dapat siya yung lalapag doon. So, ang pasok niyan is, makikita nyo, dapat ang pasok niyan is nakaganyan. Okay, tapos ilalagay nyo siya sa dulo. Okay, once may pasok nyo sa dulo, ito pa isang technique. Yung o-ring, pasok nyo rin yung o-ring. Yung o-ring, walang orientation yan, pasok nyo lang. Tapos ilagay nyo naman siya doon sa unang baitang. Sa unang baitang. Kaya ako siya pinapalagyan ng grasa sa inyo or ng mga penetrating oil para pag binaon nyo siya mamaya, smooth lang siyang papasok. So, ito yung isang way para hindi kayo matagasan. Kung ayaw nyo yung style ko kanina, pwede rin yung ganito mga sir. Okay. Ngayon, kung wala naman kayo pang full tank pa, wala kayong pang sali ng gas, pwede nyo gawin is i-on nyo lang yung motor. So, ganito yung gagawin nyo. Lagyan nyo ng power supply yung fuel pump. Ibalik nyo to. Ang style naman na pagbalik nito, make sure mga sir na nakaangat siya, hindi nakalubog. Itong blue na to, dapat ay nakaangat pa. So, pasok nyo lang hanggang sumagad dito sa may gatla na to. Lahin nyo lang. Yun. Then, push. Pag inon nyo yan at tumagas, ibig sabihin, meron kayong tagas. So, on natin. So, kalug-kalugin ko. Walang umiiyak na gasolina. So, that means mga sir, maganda yung pagkakagawa natin dito, walang tagas. Make sure din na kapag after nyo palit ng fuel filter, gumagana yung fuel level. Ito. Kasi minsan may mga nagkakamali dyan. Ayun, kita nyo, full tank. Pag may mali kayo dyan, magbiblink yan. Okay? So, good tayo dito. Start natin. So, that's it mga sir. Sana may natutunan kayo today. Yung fuel filter, available sa atin yan. Nandiyan sa description natin mga sir. Seaworks sa fuel filter, available sa halos lahat ng scooters. Meron pa pang NMAX Aeros, pang Sniper, pang Ray, pang Click, pang ADB, pang PCX, pang Honda Beat. Halos lahat meron tayo. At may kasama na siya o-ring, gasket, saka o-ring pa dun sa. So, sana may natutunan today. Magpalit kayo ng fuel filter every 15K pataas.